Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Anong problema ni Anong problema ni Padilla? Ang So, problema, magbabat. dinidiscuss ko yung mga kaso nitong mga pro-Duterteng senators. Sabi ko Tama. kanina, nung nawala ka, si Villar, mayroong sinasabi si Ombudsman Buying na iimbestigahan nila yung sa Las Piñas River Drive project. Ibig sabihin, ginamit mo yung pondo ng gobyerno para mabinipisyuhan yung mga binili mong mga lupa para sa mga real estate projects mo. Kumbaga grabe, Ha? Hindi daw iimbestigahan din daw ng ombudsman 'yon. Oh. Tapos si Nald, si Robin, actually may problema ito. Pwede ring makasuhan ito sa ICC. Actually sinabi ito ni Secretary Vida, ni Frederick Vida. Sabi niya, yung mga tumutulong sa mga may warrant of arrest na wanted ng ICC, siyempre tulad ni Bato de la Rosa, yung nag-assist na makataka sila or magtago sila. Ano yan? Obstruction of justice. Ay nakalagay yan sa Rome Statute. Okay, si Duterte ang kaso niya crimes against humanity. Sila Bato, sila Bongo, co-perpetrator sa crimes against humanity. Ngayon, kung halimbawa wanted na sila Bato, tapos ikaw tinulungan mong itago o tumakas yan, may kaso ka pa rin sa ICC, obstruction of justice. Minor nga lang yon, pero kaso pa rin yon. Ibig sabihin, kapag dito sa investigasyon na sasagawa ng Senado, lumalabas na tinulungan ni Padilla na makatakas si Bato, pasok siya sa obstruction of justice sa ICC. Hindi, wala siyang kawala ron. Oo. Kompleto yung ebidensya. Kompleto yung ebidensya. Sino naman maniniwala? Ang sinasabi niya, ang depensa lang niya, isinakay lang daw niya. Inamin niya, isinakay niya. Dahil wala daw kotse. No? Tanga rin no? Pauwi na daw kasi siya. Pauwi na daw siya kasi 3 araw na daw siyang hindi nakakauwi. Galit na daw yung si Asawa Mrs. niya. Tapos nung paalis na daw siya, sabi sa kanya ni Bato, pwede bang makisabay? Pinagluloko. Itong mga DDS ngayon na ito, mga tulad nito na nila Ruben Padilla at saka itong mga ito, lahat ng lahat ng katangahan yata tumitindi nitong nakaraang mga araw. Di ba? Pokemon lang ina. Pokemon lang ina nila. Maglaro na lang sila ng Pokemon. Di ba? Lahat katangahan Actually, Nald, galit na galit sila kasi walang naniniwala dun sa mga sinasabi. Alam mo, ang pagkakaiba ngayon, Nald, grabe sa social media. Attorney, minomonitor ko yung social media. Talagang naghahanap ako na magdedepensa sa kanila. Halos wala. Halos wala. 98% puro banat sa kanila. Pati ako nagulat Subukan mong panoorin. No? Napaka-kaunti na nagdedepensa sa kanila. At alam mo, bayad. Alam mo, mga troll, pare-pareho yung sinasabi. No? Parang cut and paste. hindi na kinakaya ng mga paid trolls nila. Wala, hirap. No? Galit lahat. No? Lalo na yung kabataan. Yung kabataan, kanyan ang tagal niyan sa internet. Walang ginawa yan kundi mag-internet. Naku, banat ang banat. Tapos gumagawa pa sila ng mga ng mga memes. No? Ako, di ako marunong gumawa niyan Ito mga kabataan, gawa ng gawa. Para mga factory. Hindi bayad yan, Hindi mga bayad yan. Dito mo makikita ang people power ngayon sa social media. Yan ngayon ang bagong arena ng people power. Baliktad noon, Nald. Nung panahon ng mga 2016 hanggang panahon ni Duterte, halos lahat ng narrative sa social media silang nag-dominate. Di ba? Ngayon, hindi na. Hindi. Ang inaasahan sala nila, Nald, kasi sa mainstream media hindi nila nakukuha. Siyempre, alam nga naman, paano naman nila makukuha ang mainstream media? Alam naman ng mainstream media na, siyempre, ang mga mainstream media, hindi naman yan magbabalita or maglalabas ng narratives na alam nilang fake news or disinformation ito. Kaya nga galit na galit si Cayetano, di ba? Nagdadabog.
Pinagagalitan yung media. Parang ganito. Bakit hindi kayo naniniwala sa amin? The Senate is under attack. The Senate was under attack. Ngayon, ang inaasahan nila, kung ang mainstream media hindi nila makuha, umaasa sila dun sa kanilang mga vloggers at trolls. Ang problema, kahit yung mga vloggers at trolls nila, hindi na umuubra eh. Ano na rin, kumbaga, nag-aano na, Nald, yung napakarami na ngayon ng mga vloggers din at saka mga social media influencers, pati ang mga ordinaryong tao, nag-i-express na rin ang kanilang nararamdaman. Kumbaga, obvious na scripted yung nangyari. Kasi saan mo naman, ikaw ba naman, nung gabi na yon, sabay-sabay silang nag-livestream. Si Amy Marcos, pati si Mark Villar na hindi naman nag-livestream nung gabi na yon. Correct. At ang mensahe nila, under attack ang Senado. Bakit daw nangyayari yun? Lumabas nung nakaraang mga araw, lahat ng ebidensya, wala eh. Hindi naman na under attack. Yun. Tapos, i-splice daw yung CCTV. Paano may i-splice yung CCTV? Sa kanila galing yun. Sila nagsuko nung CCTV. Talagang kahit anong gawin nila, lumulubog sila sa sarili nilang kumunoy. Di ba? Kitang-kita eh. Witnesses, CCTV, forensic evidence, ballistic. Yari sila eh. Kaya hanggang ngayon, hindi masagot ni Alan Peter yung press con ng PNP at saka ng DILG. Diba? Yung PNP at DILG, sinasabi nila, tuloy ang investigasyon, hindi pa namin pwedeng sabihin na stage. Pero ito yung initial evidence, sabi nila. Linaw-linaw, di ba? Tapos, hindi, Nald, kahit kasi sa legal, kahit legal lang, ang inaasahan nila, kakampi sa kanila ang Senado, ay ang Korte Suprema, maglalabas ng TRO. Ang problema, kahit doon, wala. So, sa lahat ng anggulo, in all angles, lahat talo sila. Legal, di ba? Yung mga ebidensyang nakuha doon, yung CCTV, wala. So, paano mo ngayon didipinsahan yan? Ang ano na dito, Nald, ang nangyayari na dito, pakapalan na lang talaga ng muka. Talagang kahit sirang-sira na ang Senado, kahit ang reputasyon ng Senado ay talagang durug na durug, Sabi nga ni putik na ang Senado, sabi ni Senador Ping Lacson. Ang problema, itong mga pro Duterte na mga senador, wala silang pakialam. Wala silang pakialam kahit ano. Kasi sa ganyan sanang situasyonal, kung matino kang senador, mag-iisip ka ng i-save ang imahe ng Senado, ang reputasyon ng Senado. Kaya lang, parang nagmamalasakit na lang sa reputasyon ng Senado, yung solid block na 11. Dito sa 13, pakapalan na ng muka. Parang kahit anong mangyari, kahit sira ang Senado, tayo? Walang kakalas. Ganun yung nila eh. Di sige, sama-sama kayo sa kulungan, walang kakalas. Yung kakalas daw, Judas. 13 Judas eh. Judas na nga yung 13. Di ba? Tapos yung kakalas daw, Judas. Gulping-gulpe. Grabe. So, yan? Ngayon, tinatry naman ni Alan Peter, iba naman. Pokemon naman. Pokemon. Kasi, ang pinapaliwanagan niya daw noon, yung mga youth daw, Nald, yung mga youth. Wala, minumura siya ng youth. Minumura siya. Yung gumawa nito mga video, yung nilagyan ng music, yung kay Pia, mga youth yan eh. Yung mga gumagawa ng mga memes, yung anino ni Alan, may sungay, mga youth yun eh. Puro youth yan. Anong youth yung makukuha niya? Diba? Kahit naman kasi yung drama nila na, halimbawa, yung drama ni, wala man lang nangumusta. Yung mga nasa minorya daw, wala. Pinakita yung mga ebidensya na nangumusta naman yung mga kinumusta naman sila, ni Kiko, ni Migs, di ba? Di ba? Nandun, pinakita. Ngayon, wala na naman magawa. Nag-live na naman ngayon lang na araw, nag-live na naman si Pia. Alam mo sabi ni Pia? Sabi niya, okay na yon. Ang importante, nakamove on na ako. Huli siya.
Huli yung drama niya, di ba? Napanood mo ba? Iba-ibang mga video yung Best Actress, di ba? Best Actress in a Supporting Role. Dami. Oo, Tawa. si Loren, Best Supporting Actress. Best Actor, di ba? O tapos may lumalabas panal yung nung araw daw na yon, nagsasabi si Loren na i-nominate niyo ako. Nominate me. Mas malaki ang makukuha kong boto diyan. Ano 'yun? Ano 'yun? Grabe tong Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.